Alam niyo ba girls, na may mga bagay kayong nagagawa na talaga namang sobrang attractive para sa mga kalalakihan. Sobrang kapansin-pansin, sobrang agaw tingin para sa mga kalalakihan. Ito yung mga bagay kapatid na hindi lang basta nagbabase sa physical na kanyuan, kundi sa attitude toward other at saka sa totoo mong nararamdaman. Yung totoong ikaw. Diba? Kaya in this video, kung you are looking for ways para ma-attract sa'yo yung lalaking gusto mo, ito yung 8 bagay na posibleng meron ka at garantisado na madali lang tong gawin kung wala ka. Na talaga namang makakapagbigay sa'yo ng edge para ma-attract mo yung lalaking gusto mo. Kung interesado ka malaman kung ano tong 8 bagay na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay natin yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa ilalim. At ang unang qualities ng mga kababaihan na talaga namang attracting o kapansin-pansin o angat na angat para sa mga kalalakihan ay yung pagkakaroon nyo ng positibong pananaw kahit pa gaano ka-hopeless yung mga situation dahil lagi nyo tinitingnan yung mga possibilities sa bawat problemang kinakaharap. Di ba? Yung qualities na yun, talaga namang kapansin-pansin sa mga kalalakihan. Dahil sa dami ba naman ng mga taong negatibo nowadays, kung isa ka sa mga taong laging tumitingin sa positive perspective ng buhay, sa positive side ng life, talaga namang mas gugustuhin ka makasama ng kahit na sino. Hindi lang ng mga kalalakihan, di ba? Kasi imaginein mo, di ba? Masyado ng toxic yung environment, toxic yung mga kapaligiran natin. Tapos, lagi ka pa nila makikitang nakasimangot, laging galit, laging nag-aburido, di ba? Dahil sa mga sitwasyon o sa mga bagay-bagay sa paligid mo na napapansin mo, di ba? Masyado ng maraming reason para mainis tayo, magalit tayo, makaburido tayo. And para sa mga tao na gustong makipag-communicate sa'yo, di ba? Mas pinipiliin nila yung mga jolly na tao, yung mas tinitingnan yung magandang pangyayari sa buhay kaysa sa mga negatibong bagay. At kung meron kang ganitong traits, kapatid, alam ko, napapansin mo rin na marami rin nakakapansin ng dating mo sa kanila dahil iba talaga yung dating ng may positibong pananaw, positibong pagtingin sa mga bagay-bagay sa buhay. Yan kapatid, yung unang traits ng mga kababaihan na talaga namang attracting para sa mga kalalakihan. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is yung respeto nyo para sa sarili nyo at respeto nyo para sa ibang tao. Sabi ko nga sa mga previous video ko, hindi mo maibibigay yung respeto sa ibang tao kung hindi mo natutunang respeto yung sarili mo. Kasi kung paano mo tinitingnan, paano mo iniingatan, paano mo binibigyan ng space yung sarili mo, privacy yung sarili mo, ganun mo rin titingnan at iingatan yung mga taong nakapaligid sa'yo. Ire-respeto mo sila the way they respect you, the way you respect yourself also. At nakikita to ng mga kalalakihan sa paligid na kapag napansin naman nila, talaga namang ma-attract sila sa ugali nyo na ganito. Dahil gustong-gusto ng mga kalalakihan yung mga babae na may self-respect, alam nila yung self-worth nila. At syempre, alam din nila yung value ng mga tao sa paligid nila. Yun kapatid, yung ikalawang traits na meron usually ang mga kababaihan na talaga namang attracting para sa mga kalalakihan. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is yung pagiging natural na kind nyo. Yung pagiging mabait nyo talaga. Yan talaga yung pinaka-unique traits ng mga kababaihan na halos wala na sa mga bagong babae ngayon. Bagong henerasyon ngayon. Diba? Bihira ka na makakahanap ng mga babae na sobrang okay makisama, okay sa mga tao sa paligid niya. Sobrang bait, diba? Na hindi sisiraan yung ibang tao, hindi mag-gossip sa likod ng taong kausap niya, di ba? Bihira ka na makakahanap ito. Pero kung ikaw bilang isang babae, may quality ka na ganito, talaga namang iti-treasure ka ng bawat lalaki. At yan yung magiging edge mo, magiging advantage mo sa iba. Dahil nga, wala na halos ngayon na babaeng mabait o kind sa iba. Kind-hearted. Okay? Present tayo sa ika-4, which is yung babaeng alam niya kung kailan siya kailangan tumayo at lumaban. May mga pagkakataon sa buhay natin na mararanasan natin na ma-degrade, ma-down o mahila pababa. Yun ay kung hahayaan naman natin na mangyari to sa atin, di ba? Kasi kung alam mo na tama ka sa mga bagay-bagay na kailangan ginagawa nyo o
sinasabi. Alam mo kung kailan ka lalaban, di ba? Alam mo kung kailan ka magmamatigas, di ba? At yun yung isa sa mga bagay na kapansin-pansin sa mga kalalakihan. Yung magkakaroon ng mga kababaihan ng katatagan at kakayahang lumaban, tumayo sa sarili nila ng mga baka. Dahil alam nila na yun yung tama para sa kanila at alam nila na yun yung makakabuti para sa kanila. Yan yung kapansin-pansin traits ng mga kababaihan na talaga namang gustong-gusto ng mga kalalaki. Kung meron ka nito, kapatid, o gusto mong magkaroon nito, napakadali lang matutunan niyo. Kailangan mo lang maging firm sa bawat decision mo, patatagin yung loob mo by experiencing things na ayaw ma-experience ng iba. And then, malalaman mo na magiging mas matatag, mas better kang tao than your previous self. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is yung babae na hindi pinagmamalaki kung anong meron siya. Parang qualities rin to ng kabaitan ng mga kababaihan. Yung masyado siyang humble, yung hindi niya pinagmamalaki kung ano yung kakayanan niya, yung skills niya, yung pwede niyang magawa, pwede niyang may ambag. Kasi makikita mo na to through her action, di ba? Hindi niya na kailangan ipagmalaki pa to dahil angat na talaga to sa mata ng iba. Halimbawa, isa ka sa mga babae na independent at kaya mo makipagsabayan sa iba. At alam mo sa sarili mo na hindi ka mayabang. Then yan yung mga qualities mo na mapapansin ng mga lalaki sa paligid. Dahil kahit hindi mo ipakita na kayang-kaya mong gawin ng lahat, nakikita talaga nila yan through your action. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is meron kang self-control. Yung mga babaeng merong self-control na hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon nila. Yan yung mga hinahanap ng mga kalalakihan na qualities nyo. Diba? Usually, sa mga tao sa paligid natin, makinig ka lang sa mga kapitbahay mo, may maririnig ka na kagad na nagsisigawan, diba? Na talagang galit na galit yung nararamdaman nila sa mga maliliit na bagay pa lang, diba? Wala silang self-control na kung ano man yung masabi nila, yun yung masasabi nila. Wala silang pakialam kung masasaktan ba nila yung partner nila, madedegrade ba nila yung pagkatao ng partner nila, masisira ba yung relasyon nila after nilang masabi itong mga bagay na to. Dahil sa emosyon na nararamdaman nila. Yan yung mga negatibong epekto ng kawalan ng self-control. Now, kung isa ka sa mga babaeng kaya mong kontrolin yung emosyon na hindi ka basta-basta nagpapadala niya, then kapatid, yan yung qualities na hinahanap ng mga kalalakihan. At kung meron kang ganitong qualities, talagang angat na angat ka at kapansin-pansin ka sa mata ng boys. Okay? Proceed tayo sa ikapito, which is babaeng handang makinig, diba? Usually, yung mga kababaihan, hindi ko naman nila lahat, no? Pero bihira ka na makakita ng babae na handa rin makinig sa mga hinaing, dinadamdam, o sinasabi ng mga kalalaki. Pero kung isa ka sa mga babae na open yung pandinig para sa taong pinili, sigurado ako na may clarity palagi yung pag-uusap nyo ng partner mo o yung mga discussions nyo ng partner. Or even yung mga problemang na-encounter nyo, madali nyo nasusolusyonan. Nagiging malinaw at magiging suabe ang lahat dahil handang makinig yung bawat isa sa gustong sabihin ng bawat isa. Yan yung importanteng bagay ng pagkakaroon ng abilidad para makinig at pasensya para buksan yung tenga at isipan sa partner nila. Kapag meron kang ganitong qualities, kapatid, gugustuhin, pipiliin ka, hahanap-hanapin ka ng kahit na sinong lalaki. Dahil bihira ng mga babaeng handang makinig sa partner nila. Okay? Proceed tayo sa ikawalo. Last but not least, kapatid, ikawalong traits ng mga kababaihan na talaga namang sobrang attractive para sa mga kalalaki. Ay yung pagkakaroon nyo ng capability na magpatawad. Yes, hindi naman lahat ng lalaki ay perfecto. Even lahat ng tao, diba? Kahit mga babae, hindi naman perfecto. Pero yung abilidad natin na patawarin yung partner natin despite having a hard time, a difficulties, na ibigay yung pagpapatawad sa kanila, yan yung bagay na ikaw at wala nang iba ang makakagawa. Kasi sobrang bihira na rin yung mga tao na pagkatapos nilang maging okay, talagang kakalimutan na rin yung masamang nangyari sa nakaraan. Kasi ganun lang talaga ang pagpapatawad. Forgive and forget, di ba? Kung magfo-forgive ka ngayon, tapos ibabalik mo rin sa hinaharap pag nag-away kayo, parang hindi mo rin siya pinatawad. Now, kung may qualities ka na forgive and forget yung mindset mo, then, yan yung hinahanap ng mga kalalakihan at yan yung magiging edge mo para mapansin ka ng lalaking pipiliin mo, lalaking gugustuhin mong makasama sa mahabang panahon. At yun, kapatid, yung 8 bagay na sobrang attractive para sa mga boys. Now, it's up to you kung may hinig ka, gagawin mo ba, i-improve mo ba yung mga qualities na meron ka na nabanggit ko dito, or ipagsasawalang bahala mo
It's up to you. Well, kung isa ka sa mga tinamaan, na-struck, or may natutunan dito sa video, please comment it down below kung ano yung bagay na natutunan mo dito sa video na to. And please share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na ginawa ko para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagdiyan yung panonood at pag-support. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, ayun na nga mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. God bless you. Peace. Whenever your heart is broken,